First of all, I would like to welcome all of you who are pilgrims attending the Mass. The guard does not know who you are, so I just would like to welcome you. Okay, so it's quite a big group, no, attending the Mass this morning. The Gospel that we just heard has so many points for reflection. It is about forgiving. And Jesus is saying, unless you forgive, your Father will not forgive you. Kaya kung nahihirapan kayong magpatawad, isipin nyo na lang, ang hindi nyo kayang ibigay, hindi nyo kayang hingin. Wala kayong karapatang hingin. Forgive, and you will be forgiven. So that's the one. The other is, I would like to dwell on, and that is debt of gratitude, utang na loob. There are two debtors in the gospel. One owed the master a huge amount. Let's imagine 30 million. No? Kasi yan ang magandang bilang ngayon, nauuso, 30 million. Okay? So, yun ang utang. Nakiusap yung alipin, kasi ibebenta siya. Ibebenta ang asawa niya, ibebenta ang mga anak niya, ibebenta ang kanyang mga ari-arian para mabayaran yung utang niya sa hari. Kaya ang abot-abot ang pakiusap niya. Be patient with me and I will pay you back in full. So naawa yung hari, yung master. Kaya sabi niya, okay, hindi lang sinabi na, sige, kalahati na lang ang bayaran mo. Hindi. Ang sabi ng master, ng Panginoon, sige, bayad ka na sa utang mo. O hindi ba? Napakalaking biyaya yon na pinatawad ang iyong malaking utang. The second debtor owed something small, to the first debtor. Siguro sabihin natin 1,000. Liit, 1,000. And notice, na yung pakiusap niya, yung pakiusap ng pangalawang nangutang, is the same pakiusap noong unang nangutang. Be patient with me and I will pay you back. Yun din na sinabi nung una be patient with me and I will pay you back. Pero anong ginawa noong unang nangutang sa kanyang kapwa alipin? Sabi niya, hindi. No, ang utang ay utang. No, it must be paid. Otherwise, ipakukulong kita. Imagine, ang kapal ng muka, Di ba? Ikaw na pinatawad ng napakalaking halaga, hindi mo magawang patawarin yung taong ang liit ng utang sa iyo? Wala kang utang na loob. You know, the worst thing that can be said about us is, wala kang utang na loob. Kaya dito ipinapaalaala sa atin, yung biyayang tinatanggap natin ay dapat nating tanawing utang na loob. At huwag nating ipagkait ang biyayang ibinigay sa atin ng Diyos sa ating kapwa. Utang na loob. Again, my dear brothers and sisters, this gospel is reminding us, unless you forgive your brothers, God will not forgive you. Ang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay hindi rin pagkakalooban. Pero alam nyo, minsan, tayong mga Pilipino, malakas sa atin yung utang na loob
Kaya lang kuminsan, yung utang na loob, wala sa lugar. Iboboto mo ang isang kandidato kahit na alam mong kurakot siya, kurap, kasi may utang na loob ka sa kanya. Kasi minsan nagkasakit yung anak ko nalapitan ko si congressman tinulungan ako O kaya yung mga magulang, no? Sa kanilang mga anak, sasabihin ko minsan ng mga ilang magulang, hindi naman lahat. Ako ang nagpalaki sa iyo, no? Ako ang nagpakain sa iyo, ako ang nagpaaral sa iyo. Dapat marunong kang tumanaw na utang na loob sa akin. So, na para bang yung mga anak ay investment. So, nag-i-invest ka sa mga anak. Pagtanda mo, meron kang papakinabangan. Return of investment. Parang wala sa lugar. Una, hindi naman ginusto ng anak mong ipanganak siya. Kayo gumawa niyan no? Okay? Hindi ba't responsibilidad mo bilang magulang na siya'y palakihing maayos? Pero hindi ko sinasabing yung mga anak hindi dapat marunong tumataw ng utang na loob. Dapat. Pero dapat nasa lugar. Kaya walang masama na tumanaw ng utang na loob. Pero dapat ilagay natin sa lugar. Sapagkat kung ang pagtanaw ng utang na loob ay magiging dahilan naman ng pagsuway natin sa utos ng Diyos, mali na yon. Dahil sa utang na loob, magnanakaw ka. Dahil sa utang na loob, ay papatay ka. Dahil sa utang na loob, ay gagawa ka ng masama. Hindi na yon utang na loob. Sapagkat ang utang na loob ay dapat nasa lugar. Yan ang nais ipakita ng Archdiocese of Manila today. Today, as I mentioned earlier, we are celebrating the 438th anniversary of our elevation to being an archdiocese. At tumatanaw tayo ng utang na loob sa Diyos. Alam nyo, pinagpala ang Archdiocese of Manila. Pinagpala hindi lamang sa mga material na bagay, pinagpala ang Archdiocese of Manila dahil sa mga masisipag na mga naging obispo, arsobispo, mula kay Domingo de Salazar, ang unang obispo ng Maynila, hanggang sa kasalukuyang arsobispo ng Maynila, Cardinal Advincula. We had been blessed with very great bishops. We have also been blessed with great priests. Jose, Burgos, Zamora, Gomez. Those are priests of Manila. Heroes. We have been blessed with good and great late people. We have been blessed with you. You are a blessing to the Archdiocese of Manila. And we are grateful for that. Hindi tayo katulad ng unang nangutang, walang utang na loob. Tayo'y marunong tumanaw ng utang na loob. At bilang pagtanaw ng utang na loob, sinisikap ng Archdiocese of Manila na maging pagpapala din sa iba. You know, always remember that when we are blessed so that we can be a blessing to others. Kapag tayo ay pinagpapala, magpasalamat tayo sa Diyos, pero dapat maging pagpapala din tayo sa iba. So as we continue this Eucharistic celebration, as we continue to give thanks to the Lord for the blessing of the Archdiocese, let us always strive to be faithful to these blessings. Amen.